May ikukwento ako sa inyo at ito ay patungkol sa alamat ng Bulkang Kanlaon. Ngunit bago ko simula ng aking kwento ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para mabilis ninyo makita ang aking in-upload na mga videos. Ngayon, sisimulan. Ang alamat ng Bulkang Kanlaon. Natatangi sa Negros ang barangay ni Dato Ramilon dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag pa sa pagiging bantog ng Dato ang pagkakaroon ng napakagandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Dato Ramilon sa pahimimintuho ng kalalakihan sa kanyang anak dahil siya ay maunawain at mapagmahal na ama. Dalas nga niyang sabihin, ang lalaking maibigan ng aking anak na si Kang ay hindi ko tututulan. Igagalang ko ang kanyang kapasyahan kung ito ang kanyang ikaliligaya. Sa dinami-dami ng pangingibig ni Kang, ang nagkapalad ay si Laon na anak ng isang raha sa kalapit nilang barangay. Isang araw, naglakas loob ang magkasintahang magtapat. Ama, may sasabihin po sa inyo si Laon, ang bungad ni Kang kay Dato Ramilon. Magsalita ka, binata, tugon ng Dato. Ano ang iyong pakay? Nais ko pong hingin ang inyong pahintulot sa aming pag-iibigan ni Kang, pagtatapat ni Laon. Wala kang halalahanin, sagot ni Dato Ramilon. Humanda kayo at idaraos natin ang inyong kasal sa kabilugan ng buwan. Naghandog si Laon ng dote kay Dato Ramilon. Sagana ang hapagkainan sa masasarap na pagkain bilang pagsalubong sa pagtataling puso ni Kang at Laon. Subalit hindi pa natatapos ang seremonya ng kasal ay biglang narinig ang malakas na tinig ng isang kawal. Mahal na Dato Ramilon! Mahal na Dato Ramilon! Dumating po ang pangkat ni Dato Sabunan. Si Dato Sabunan ng Palawan ay masugid na manliligaw ni Kang. Nagpasya itong lumusob sa barangay ni Dato Ramilon sapagkat nabalitaan ito ikakasal sina Kang at Laon. Mabilis na inutos ni Dato Ramilon na harapin ng kanyang mga kawal ang kalaban. Naganap ang madugong labanan at sa masamang palad ay nalipol ang pangkat ni Dato Ramilon kabilang sina Kang at Laon. Sa tibay ng pag-iibigan ni Kang at Laon, natagpuan ang kanilang bangkay na magkayakap. Di nagtagal ay may lumitaw na munting burol sa kinamatayan ng magkasintahan. Aba, lumaki ang burol na kinarugmukan ni Kang at Laon, nasabi ng isang kawal. Oo nga, at tila nagiging mabilis ang paglaki nito, ayon naman sa kausap. Mula noon, ang dating maliit na burol ay naging isang malaking bundok. Tinawag ito ng mga tao na bundok ni Kang at Laon. Subalit sa paglipas ng panahon, ito ay kinilalang bundok ng Kanlaon. At diyan nagtatapos ang aking kwento patungkol sa alamat ng Kanlaon. Sa muli, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Thanks!